mula sa Panginoon. Kahit wala tayong mga tulog, glory to God. Panginoon ang siyang manguna sa atin po, at siya ang po ang magbigay sa atin ng wisdom sa anuman pong maipapahayag na mensahe ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon naming lahat na pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kami ay patuloy po na magpupuri at magpapasalamat sa kadakilaan mo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord God, sa walang hanggang biyaya na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, at sa kalakasan na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na bagamat tatlo lang po kami, Panginoon, sabi mo, Panginoon, isa o dalawa ang nagtitipon sa iyong kalagitnaan. Isa man o dalawa ang nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya patuloy, Panginoon, na kami ay nagsusumamo, Lord God, na ikaw po ang siyang manguna sa oras na to, Panginoon, sa araw na to, na ipagkaloob mo, Lord God, ang wisdom, knowledge, and understanding sa word mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na manguna sa amin, ang banal na Espiritu ang siyang mag-lead sa amin sa tunay na katotohanan at kaunawaan ng iyong banal na salita na ihahayag. Ngayong umagang ito, Panginoon, gamitin mo lamang po ang aming mga labi, Lord God. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon, at hindi galing sa amin, Panginoon. Hindi po namin kakayanin ito, Lord God, nang wala ka po sa buhay namin. Hindi po namin kakayanin ito kung hindi po kami gagabayan ng banal na Espiritu. Kaya, Lord, nagsusumamo po kami. Pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, na maging karapat-dapat ng ngayong oras na to, Lord God, na magpahayag ng iyong banal na mensahe, Panginoon. At ikaw ang siyang patuloy na maggabay sa amin kung ano man po yung mensaheng ipagkakaloob mo sa umagang ito na patuloy naming madala sa maghapon namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, ay binabalik namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, sige po, tayo po ay magbasa sa mga ngaral, chapter 10, verse 1 to 7. So, verse 1, ang isang boteng pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakasisira sa karunungan at karangalan. Ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglalakad ng mangmang ay nahahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin, sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Ito pa ang isang di makatuwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Ang mga mangmang ay inilalagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Nakakita ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo samantalang ang pinuno ay naglalakad. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa ng ating banal na salita. At basahin ko lang din po yung sa Amplified Version para mas maganda yung word sa English po ng ibang mga word na po na dead flies make the oil of the perfumer give off a foul odor. So a little foolishness, little foolishness in one who is esteemed outweighs wisdom and honor. A wise man's heart turns him toward the right, which is the way of blessing. But a fool's heart turns him toward the left, which is the way of condemnation. Even when a fool walks along the road, sense and good judgment fail him, and he demonstrates to everyone that he is a fool. If the temper of the ruler rises against you, do not leave your post, because composure and calmness prevent great offenses. There is an evil I have seen under the sun, like an error which proceeds from the ruler. Folly is set in many exalted places, and in great dignity, while rich sit in humble places. I have seen slaves riding on horses and princes walking like slaves on the ground. So, makita po natin dito sa verse, siguro i-summarize na lang po natin ng buo kung ano po yung nais na ipahayag ng Panginoon sa pamamagitan po ni
Solomon na ina-explore niya po no yung foolishness and states no na kahit even sa little foolishness no na magagawa ng isang tao can destroy one's reputation no as wise and honorable. So he states na yung wise thinking can lead to right living ano po while foolish thinking can lead to wrong living. So dito makikita po natin ano na ang kahangalan po na sinabi na kahit konting kahangalan no maaaring makasira po sa reputasyon ng isang taong matalino o kagalang-galang ano po na pinaliwanag niya na yung marunong mag-isip no nagdudulot ng tamang pamumuhay na kung tayo po ay magkakaroon ng wise decision no na ipinagkakaloob natin sa Panginoon, isinasubmit natin lahat kung ano yung mga dapat nating gawin ano po yun ay magdudulot sa atin na magandang pamumuhay na hindi tayo magkakamali no po, ng mga desisyon dahil inuuna natin na isubmit sa Kanya at inuuna natin na hingiin yung presensya ng Panginoon. Samantalang yung mga mangmang na mag-isip or hindi, kumbaga, hindi nila hinihingi yung wisdom na galing sa Panginoon, minsan humahantong po sa maling pamumuhay. No po, katulad po nito na makikita natin dito na ang kahangalan ay nangyayari kapag maling nagagamit ang talinong pinagkaloob sa atin. So, may wisdom, knowledge tayo na ipinagkaloob ng Lord sa atin. Pero dito sa mundong ibabaw, kapag ito ay nagamit po natin sa kahangalan, ano po, nagamit natin sa hindi maganda, katulad ng leadership, ano, yung mga namumuno sa atin. Pinagkalooban tayo ng Lord, halimbawa, yung mga namumuno sa atin, pinagkauluban ng Lord ng leadership, ano, pero yung karangalan na meron sila, yung pamumuno na meron sila, ginagamit nila sa hindi magandang gawain, ano po. So, yun, ang hindi magandang nangyayari na mali, nagagamit sa mali, no, yung talinong ipinagkaloob ng Lord sa kanila. Kasi, sabi nga, ano, na yung ability natin, given na yan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Choice na lang natin kung paano natin gamitin. Kung gamitin ba natin sa tama, no po, or gamitin ba natin sa ikalulugod niya or sa ikasasama, no po. Kumbaga sa gamitin ba natin na siya ba yung mapapapurihan, no po, or yung sarili lang ba natin ang mapapurihan. Kaya makikita po natin ano, na kung talagang uunawain po natin yung talento na ipinagkaloob ng Lord sa atin, hindi natin gamitin sa masama, no? Magiging maayos po yung pamumuhay natin, hindi tayo makakasakit ng kapwa, at the same time, hindi po tayo makakagawa ng mga maling desisyon na magdadala sa atin sa kapahamakan. So, sa pamamagitan doon sa kapangyarihan po na nananahan doon sa kalooban po no, ng Panginoon, nagiging posible no, yung pagtanggi sa kahangalan. Kasi nga, kung may wisdom knowledge ka na nagmumula sa Panginoon, may possibility po, no, may possibility po na yung magagawa natin sa pagdesisyon po natin, no, may possibility na hindi tayo makagawa no, ng masama or nandoon po yung kapag kayong isipan natin ay lubos na pinagkakatiwala natin sa banal na spirito, ito ay nakakalugod sa Panginoon, siya yung gumagabay sa atin upang makagawa tayo ng mga desisyong nagbibigay kalwalhatian sa Panginoon na habang pinayayaman no po na ang kanyang ating buhay, ano po, ang buhay ng mga nasa paligid natin, parang tayo yung nagiging vessel din, tayo din yung nagiging way ng Panginoon kung paano natin i-enrich no, yung lives na nasa around us no po. Kaya talagang kapag tayo po ay talagang full or rooted talaga ng Word of God, hindi tayo makakagawa po no, ng mga maling desisyon which is na minsan nandoon yung condemnation ano na kapag ka talagang tinignan natin no yung mga maling gawa no po na yung puso natin kailangan toward doon sa righteousness na po na the way na blessing ipinagkaloob ng Lord sa atin. So, silipin po natin yung Matthew 25 verse 31 to 41. Tignan natin po ano. Matthew 25 na sinabi dito sa Amplified Bible 31 to 41.
Ayan, yun sa judgment, sa 31 to 41 naman ito. Ayan. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon." Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa. No, na makikita natin dito sa verse 2, na nandoon yung blessing ng Panginoon. Sabi nga, hindi lahat, kumbaga maiko-compare sa tupa at kambing, yung mga mananampalataya na makikita natin na yung puso, no, kung talagang ipagkakaloob mo sa Panginoon talaga, no, na tutulong ka sa kapwa mo, no, para na rin ang Panginoon po ang tinutulungan mo. Kung ano yung mabuting ginawa mo sa kapwa mo, yun na rin po yung mabuti na ang ginagawa mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat ng pinapakita natin sa ating kapwa, na siya rin ginagawa natin sa Kanya. Kaya kung tayo po ay makapag-show po, no, ng resistance, no, dahil doon sa composure and calmness, doon sa verse 4, "If the temper of the ruler rises against you, do not leave your post or showing resistance, because composure and calmness prevent great offenses." Yan po, no. Kung ano ang pinuno mo'y kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin, sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay maging mahinahon. May mga pagkakataon kasi, no, na kapag talagang um, um, yung ating damdamin, yung ating emosyon, na siya po yung nangunguna sa atin, yun yung minsan nagdadala po sa atin sa kapahamakan. Kaya minsan bago tayo magbitiw ng mga salita, na magbibitiw na ako diyan sa tungkulin na yan, ganito ganyan, dahil nga hindi na ako pinagkakatiwalaan or merong hindi magandang kaunawaan doon sa kanyang na nakaroon ng hindi pagkaunawaan, bigla na lang magdedesisyon. In the long run, kapag ka na naging kalmado na, marirealize niya na kailangan din pala niya yung trabaho na yun, Kaya talagang tignan po natin, kung papaano po tayo maging karapat-dapat po sa mata ng Panginoon, yung pagdesisyon po natin, no, na makapag-rely tayo sa Holy Spirit, no, ng power ng Holy Spirit sa atin, kung papaano po talaga siya lumakad po sa ating buhay, na yung tungkulin natin, no, as dito tayo sa mundong ibabaw, na yung mission po natin, no, kumbaga talagang magawa natin kung ano yung will ng Panginoon sa atin. At sabi nga, 'di ba, hindi lahat ng kumbaga lahat tayo tinawag, pero hindi lahat kumbaga kumpara sa tupa, na talagang pinangangalagaan, kumbaga yung iba kambing na ang mali yung paniniwala, 'di ba? Yun yung mga wickedness na ginagawa. So, ayun yung plano ng Panginoon, na talagang tayo po ay sumunod sa kanya, na talagang ipakita po natin kung paano po tayo binigyan ng Panginoon ng talento, ng ability na makapagdesisyon kung ano po yung pinagkaloob sa atin na gawin natin, yung will niya po, Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon na sa pamagitan ng kapangyarihan niya po na nananahan po, no, sa loob ng mananampalataya, na magiging posible po yung pagtanggi natin sa mga kahangalan kapag yung kanyang isipan po ay labos na pinagkakatiwala po natin sa banal na Espiritu. Kaya papuri po sa Panginoon na patuloy po yung ating mga
gagawin ay para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Ano po, at ayun nga, sa mga nanunungkulan dito sa atin na patuloy natin silang ipanalangin, na kung ano ipinagkaloob ng Lord sa kanila na talento, gamitin po talaga nila sa tamang paraan. Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon. Yun lamang po ang aking mai-share sa verse 1 to 7, na kung saan po na ipakita ni Haring Solomon na ang kahangalan po ay kaunting kahangalan ay makakasira po doon sa reputasyon ng taong matalino at kagalang-galang, na ipinaliwanag niya dito na kung marunong ka mag-isip na nagdudulot ng tamang pamumuhay. Kaya yun, bago tayo magdesisyon, isubmit natin sa Panginoon, at yun ang pagkakaloob ng Panginoon sa atin, yung ability na makapag-desisyon po ng tama at hindi po tayo magpadala dito sa galaw po ng mundo. At lahat ng mga desisyon natin is dapat na mag-glorify ang God, at ma-enrich po yung buhay natin at sa mga paligid natin, na si Lord lamang po ang ating i-honor. Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon at papuri po. At kung may karagdagan po kayo, ayan, so yun lamang po ang aking unawa dito sa verse 1 to 7. Amen po. Ayan, so Sis Jolly, matutuloy mo po ba ang verse 8 hanggang 20? Amen po. Or kung may dagdag ka po sa verse 1 to 7. Ano po yun, sis? Ayan, matutuloy mo po ba yung sa verse 8 hanggang 20 sa chapter 10? Sister Jolly, kayo na po susunod. May pasensya na, sis, may call kasi ako ngayon. Okay. Sige, nag-join lang siya para Opo. makinig. Opo. Sige po. Tuloy po tayo, Sister Beb. Nay, pwede niyo bang basahin? Kasi naglilinis ako para habang naglilinis ako. Sige. Ito po yung sabi doon sa verse, verse 8 ba? Ay, kama nagtapos si Mama Annalyn, verse 7, ano po? Opo. Ito po yung sa verse 8. Sabi po dito, ang nag-uumang ng patibong ay maaaring siyang mahulog doon. Ang sumusuot sa mga pader ay malamang na matuklaw ng ahas. 9. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito. Ang nagpuputol ng truso ay nanganganib na madaganan niyon. 10. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi inihahasa. Ang mahusay na plano ay nakatutulong ng malaki sa pagtatagumpay. 11. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng tawak kung hindi gagamitin sa pagsaway sa ahas. 12. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang masama dahil sa kanyang mga salita. 13. Ang pangungusap ng mangmang ay masama sa simula pa hanggang sa katapusan. 14. Ang mangmang ay walang tigil ng pagyayabang, ngunit sinong makapagsasabi ng susunod na pangyayari at ng magaganap kapag siya ay patay na? Ayun, hanggang doon sa 14. Amen. Ikaw talaga, Nay. Praise the Lord. Ayan. Praise God. So purihin po ang Panginoon. Po? Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. So, dito po sa 8 hanggang 10, makikita po natin yung ebidensya ng mga hangal na tao at yung wisdom. Amen? So, dito sa foolishness ng action po ng ng hangal, sabi niya, he who dig a pit will fall into it. So, dito makikita na po natin, kapag tayo yung klaseng tao na
tayo po ay gumagawa ng hindi maganda. Sometimes ganun yung mga nagtatago sa pader, di ba po, ganun. Yun yung mga tao na may ginagawang hindi maganda. Tingnan niyo po yung mga hayop na nagtatago sa pader, anay, di ba, yung mga ganun. Mga ano po, hindi sila, mga termite sila na naninira po sila. So they're spoiling, di ba, yung katulad ng mga tao na naninira po sa neighbor o kaya sa property, di ba, ng mga neighbor, or tinutungtungan mo yung kapwa mo, di ba po? Yung ganun na mga bagay po na ini-implement natin, po, na hindi po matalino yung paggawa ng ganun, that whoever breaks through a wall will be beaten by serpent. Di ba? Kung tayo yung klase ng tao na we pull people para tayo makataas, para matungtungan natin sila. Di ba? Yung proud ka sa sarili mo, sabi ng Lord, God opposes the proud. Amen? Kaya itong ganitong klaseng ugali po na tayo ay mapanira, hindi ito nagtatagumpay. Kasi ito yung mga tao na yung hands nila, alam niyo po, yung gumagawa, madungis. Amen? Yung mga broken constitution na ginagawa nila, di ba? Yung nagruruin sila ng reputation ng ibang tao, nagbabanish sila ng ambition ng mga ibang tao, nagwa-waste sila ng buhay ng ibang tao. Amen? Even ang kahirapan, at kahihiyan na ginagawa nila. Amen? It's all ended to death. Lahat ng ito po, lahat ito, ano bang ibig sabihin na makakagat ka ng serpent? Ibig sabihin, there is many cases na pwede kang maging walang kabuluhan yung buhay mo. Transgressor, sabi nga sa English, di ba? Sabi niya, if the axe is dull, mapurol. Kapag daw ang axe ay mapurol, and one does not sharpen the edge, then he must use more strength, but wisdom brings success. So dito makikita po natin, katulad nung una, sabi ko nga po, pinag-uusapan dito yung hangal, yung pull, at saka yung may wisdom. So, kung ikaw ay tao na hangal, patuloy mong gagamitin, you will keep continuing using the axe kahit alam mong mapurol. Kasi nga, hangal ka di ba? Hindi mo ginagamit yung isip mo, hindi mo ginagamit yung utak mo. But, when you are a wise man, kung ikaw ay matalino, instead of using yung axe na yun ng continually, di ba po, ang anong gagawin mo? Hahasain mo, you will sharpen the edge, di ba? Para magamit mo siya ng mas mabuti. So, nakita po natin, the pool, ang mga hangal na tao, they never think wisely yung mga ginagawa nila ngayon na pwedeng maging yung anong ginagawa mo ngayon, magiging buhay mo bukas. So kapag ikaw matalino ka, kino-consider mo na kung ikaw magiging matalino mabuhay ngayon, you will consider your future. 'Di ba? Na mag-iisip ka, 'di ba, na hindi ka, alam niyo po 'yon, yung gumagawa ka ng katalinuhan ngayon para alam mo na yung future mo maganda ang kalalabasan. Amen? Pero kung gumagawa ka ng kapurulan ngayon, di ba po, sa utak mo ngayon, anong kahinatnan mo in the present? Amen? Kaya, this is how wise use one time. Di ba po? Sa bagay na iba ang nagiging resulta ng matalinong pagdidesisyon in the future sa mga taong bobo o hangal na hindi iniisip na kung ikaw gagawa ng bagay ngayon, siguraduhin mo na magiging maganda ang impact sa kinabukasan. Hindi yung, kasi ganun po yung mga gawa ng hangal, di ba? Tingnan nyo po, aapak sila ng mga tao, if they will pull down, di ba? Ano yung dignity nila? Ano yung integrity nila pagdating ng panahon? They never think of that. Pero ang mga taong matalino, di ba? We always looking, di ba po, in the future. Even in our second life, we always look in the future kasi alam natin na hindi yun ang gusto. That is not the work of God. Amen? Because we know who we work for. Kaya tayo nag-iisip. Kaya tayo nagpapatalas ng isip. Kaya tayo nagpapatalim ng mga acts natin. Amen? Kasi alam natin that there's such time na darating sa buhay natin. Amen? It will all turn to God. Kaya kung ano man yung ipuput natin na strength o more strength sa ginagawa natin,
yung strength na more strength na kinukuha natin, kinukuha natin yun sa Panginoon. Amen? Sa mga panahon na mahina tayo, we give more grace sa mga tao na alam natin na kailangan ng mercy. So, kaya doon po tayo, yung buhay natin, doon tayo nag-work. Kaya kung ano man yung bagay na maiabag natin sa lahat ng ginagawa natin, we always have na matalim, alam niyo yun, matalinong isip, at meron tayong divine power na nagsha-sharpen ng palakol natin. Amen? Na kapag matalim yung palakol natin, we have more power, 'di ba? Nako-conserve natin yung time, 'di ba? Imbis na palakulin mo ng maraming beses dahil yun ay pinatalim mo, 'di ba? You are not consuming more time. Kasi hindi katulad ng bobo o ng mga hangal na tao. Kasi naging matalino ka. So, ano yung mga hindi mo, 'di ba? Hindi mo mararanasan yung delaying ng buhay mo kasi naging matalino ka in the future. 'Di ba? Kasi nga, kaya nga laging sinasabi ng asawa ko, alam mo yung matalino po yung asawa ko, laging sinasabi, when you do one thing in life, do it 100%. 100%. Lagi mong gawing 100%. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, 'di ba? Yeah, sa Colossians 3:23, 'di ba? Kung ano man ang ginagawa mo, isipin mong ginagawa mo yun sa Panginoon. Amen? Sa 11 to 14 po, the babbling tongue of the foolish. Amen? So, dito po makikita natin the babbling talk of the foolish. 'Di ba yung mga pananalita ng mga foolish na wala namang kabuluhan. Amen? Sabi niya, a serpent may bite when it is not charmed. The babbler is no different. Walang pagkakaiba. The word of wise men mouth are gracious, but the lips of the fool shall swallow him up. Amen? Kaya tingnan niyo po yung mga mayabayabang. 'Di ba? Sila rin mismo, nahuli sila sa sariling bibig. Sila mismo, 'di ba, kinakain nila yung mga sinabi nila. Amen? Kaya dito po, makikita natin na kung ikaw ay salita ka lang ng salita ng, alam mo yung walang kabuluhan o kwenta ka ng kwenta ng walang kwentang bagay. Amen? Sabi dito, the word of his mouth begin with foolishness, and the end of his talk is raving madness. A fool also multiply word. No man knows what is to be. Who can tell him what will be after him? So sinasabi po dito, ano po, a serpent may bite when it is not charmed, but babbler is no different. So nakita niyo po yung dangerous, 'di ba, ng kagat ng ahas. 'Di ba? Ito yung nagsisimbolo ng the one who talks, babbles, is like a fool. Para siyang ahas. Amen? So niya, though the word of a wise man mouth are gracious. Amen? So, dito po, makikita natin sa pananalita pa lang, sabi nga, makikilala tayo. Sa paglabas pa lang kung paano tayo nagsasalita sa ibang tao, amen, makikilala po tayo. Kaya yung mga fool po, yung mga taong hangal, they know by his many words na lumalabas. Yung mga mayayabang na tao, maraming mga words na lumalabas sa kanilang mga bibig. Amen? Na kahit hindi pa nangyayari, ito yung mga plano ko sa future, ito yung mga, pero tayong mga matatalino, tayong, yung mga tao po na binibigyan ng yung mga taong gracious magsalita. Lagi tayo nagsasalita, let the word will. Diba? Will ng Lord po ang maganap. Kasi we implies, we depend, we acknowledge God sa lahat ng ginagawa natin. Kaya madalas previously sa mga preacher po na andun yung confident, they had confident na nakikita natin sa lahat ng mga tinatayuan nilang mga pulpito because it is nothing beyond their life. Amen? Kasi alam nila na yung buhay na to, wala tong magiging kabuluhan sa, katulad ng sinasabi, di ba, everything is under the sun. Amen? Kaya kung hindi tayo nabubuhay para po sa Panginoon, amen, lahat ng bagay, magkakaroon tayo ng duda. Pero saan ba tayong salita nagtitiwala ngayon? Hindi na rin sa pangako ng tao, hindi na rin po sa pangako ng kahit anong bagay sa mundong ito, kundi sa pangako ng Panginoon. Yun na lang po ang totoo. Amen? Kaya sa 15 po, the fool at work.
So dito makikita natin kung paano trumabaho po yung mga hangal. Sabi niya dito, the labor of fool wearies them, for they do not even know how to go to the city. So kasi po madalas yung mga hangal, wala silang pangarap. They don't have desire. 'Di ba? Madali silang magdesisyon. 'Di ba po? Madali silang mag-worry, madali silang umayaw, madali silang magsawa. Ganun po yung mga tao na fool. Hindi nila nakikita yung mga bagay na kung matalino nilang gagawin yung mga bagay, amen, maipe-prepare po sila nito in the future. Kaya makikita natin dito na hindi nila alam ang pupuntahan nila kapag sila pumunta sa city kasi bakit po? Wala silang sense sa lahat ng ginagawa nila. Walang direction or goal yung mga ginagawa nila. Parang they lead their life meaningless. Walang direction. 'Di ba? At napakahirap po na mamumuhay na gano'n na yung bahala na si Batman, yung gano'n na pumuhay. Kaya pag napunta ka sa ibang lugar, hindi mo na alam mamuhay. 'Di ba? Kasi hindi mo ginagawa mong meaningless yung buhay kahit pwede mo namang gawing makabuluhan. Kahit saan tayo po nakatayo, kahit saan nakatungtong ang mga paa natin, kapag ikaw matalino, amen, lahat ng mga bagay sa iyo po, napakahalaga. Pinapahalagahan mo, you value. Even mga tao sa paligid mo, you value kasi matalino ka, kasi marunong ka. Kaya kahit saan ka magpunta, di ba po, kahit saan ka ma-involve, kahit saang bagay ka pa madalin, di ba? Hindi ka basta nakikipag-argue kasi alam mo that you are not ordinary person. Kasi you are concerned sa lahat ng bagay, even sa pangalan mo, you are concerned. You are concerned sa finding way ng bahay. Kahit pumunta ka sa city, maghahanap ka ng bahay, alam mo na dapat, di ba, komportable ka, may tutulugan ka, may banyo, may tubig. Di ba? Matalino ka kasi. Di ba? Hindi ka lang basta namumuhay. Yes, halimbawa, mumuhay tayo sa normal na buhay sa probinsya, pero hindi ibig sabihin, napunta tayo sa city, we don't know how to communicate sa tao, hindi natin alam makisama, hindi natin alam, di ba? Kasi everything in this world, we have to learn. Kaya kahit saan tayo madala o mapunta, amen, alam po natin yung ginagawa natin. Hindi tayo hangal. Amen? Na magdadahilan tayo ng mga excuses o magkakaroon tayo ng ignorance sa lugar. Amen? So 16 to 20 po, dito makikita natin yung mga, siguro po si Pastora na po, nandiyan naman na po si Pastora. Amen? Purihin po ang Panginoon sa 16 hanggang, ano ka ba nanay? Okay na po ako hanggang 59, no? Naano ko po yung hanggang 15. Opo. Amen po. Praise the Lord. Ayan. Sige po, ako po ay magbahagi din. At ang finally natin si Pastora Ame. Ayan. Sige po, salamat sa buhay ng ating Pastora. Sabi po doon sa verse 16, kawawa ang lupain, ang hari isip bata, at ang mga pinunoy mahilig sa handaan. So ano pong ipinapatag dito sa at bakit isip bata ang nabanggit dito? Ibig sabihin, kilala natin at alam natin ang isip ng bata kumpara sa mga sabi nga ay may sapat na pag-iisip na. Ibig sabihin, ang bata ay kulang pa yan sa pangunawa, kulang pa sa kaalaman. So, binanggit itong bagay na ito or itong salitang ito na isip bata sapagkat ang isang tao na katulad ng isip bata na siyang naghahari sa isang lugar o kaya namamahala sa isang sitwasyon, sabi nga ay walang kapatutunguhan ito, no? Alam natin 'yun, yung mga bagay na 'yun ay hindi natin pwedeng sabi nga ay panghawakan, hindi natin pwedeng pagtiwalaan sapagkat alam natin na ito ay mabubulid lamang sa maaring kapahamakan o maaring kaguluhan. Amen? Kaya nga ang sabi, ang gawa, sabi doon, ang kawawa, sabi doon, kawawa ang lupain na ang hari isip bata. So, malinaw po yun na ipinapahayag sa atin dito na dito na lang sa bansang Pilipinas, nakita naman natin ang sitwasyon natin dito na talagang ubod ng gulo, ubod talaga ng sama. Bakit? Nandyan na yung corruption. Kasi
sabi nga, sistema ang mga ginagawa ng mga nanunungkulan. So ano po ang nangyayari? Ang nagugulumihanan dito is ang mga mamamayan. Ang unang-unang apektado sa ginagawa nilang maling kaparaanan dahil sila nga po ang dapat ay tagapanguna ng batas. Ay sabi nga ay tayong mga mamamayan, lalo na yung mga maliliit o ano ba yung maliliit na sinasabi natin. Ito yung mga ang mga kabuhayan ay talagang sabi nga ay sapat o hindi pa sumapat. Ano po, na siyang naaapektuhan ng mga gawang hindi naman talaga dapat at hindi makatwiran. So, yun po ang nakakaawa sa mga lugar na kung saan ay ang naghahari ay talagang walang katunay na kaalaman o karunungan. So, ibig sabihin, sabi doon sa verse, sabi, at ang mga pinuno'y mahilig sa handaan. Ibig sabihin walang ibang iniisip kung hindi yung magpakasaya, yung kanilang mga ginagawa o yung kanilang mga pinaplano ay ang nais nilang maging result nito ay laging kasiyahan lamang sa pangsarili, mga kapatid, no? Hindi ito kapakanan ng karamihan. Iyan po ang gawain ng mga taong walang, sabi nga, sapat na karunungan. Amen? At sabi nga po sa verse 17, mapalad ang lupain na may haring matalino at may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. So ito naman po yung tugon doon. Sabi nga, ngunit kung ang mga tao or ang isang lugar o isang bayan, sabi nga doon, ay may sapat na kaalaman o karunungan, ang namiminuno, sabi nga, ay ibig sabihin magiging maayos, organize, organize ang lahat-lahat, no? Kasi matalino siya marunong siya, may kaalaman siya, sapat ang kanyang karunungan para siya ay talagang maging hari o pagkakatiwalaan siya, di ba po? So tayo, mga kapatid, maraming tao na talagang sabi nga nabubulagan sa pagdating sa mga ganitong bagay. Bakit? Ano po ang nauuna sa tao? Yung mapapala nila. Alam niyo yon, yung mapapakinabang ba? So kung yun po ang laging magiging pananaw ng mga tao, kahit ng Kristiyano, sabi nga, wala rin po talagang kahahantungan. Ang buhay natin dito sa lupang ito ay talagang sabi nga ay kung papaano tayo namumuhay dito at walang pagbabago, ay ganun din po hanggang malagutan na tayo ng hininga, ay talagang wala rin tayong aasahan, sabi nga, na magiging matiwasay na buhay. No? Pero kung sabi nga ay paiiralin natin yung itinuturo sa atin ng tungkol sa mga nababasa natin dito sa Biblia, ay mai apply natin sa ating buhay, ay siguro naman hindi man natin ma-perfect, sabi nga ganoon, ay may maganda tayong patutunguhan at magiging maayos ang ating, sabi nga, kahihinatnan sa buhay. Amen? Hanggang sa dulo ng ating buhay, sabi nga, hanggang maputulan nga tayo ng hininga, ay talagang, sabi nga, makikita roon, mararanasan natin ang bunga ng ating mga ginagawa. Dahil bakit? Nandun tayo sa tama, nandun tayo sa panig ng kalooban ng Panginoon. Amen? Kung sabi nga doon, kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. O, di ba? Itinulad naman ang buhay natin itinulad naman sa isang bubong ng bahay. Kung sabi nga kung pabaya ang isang may-ari ng bahay, nakikita niya na may sira itong bubong, diba, ang bunga niyan ay tutulo kapag naulan, at kung may araw naman, syempre makikita mo yung init ng araw, magkukos ng init. Amen? Kung ito ay sira na at hindi mo, sabi nga, binibigyan ng halaga, pansin, sabi doon.
ganon din po yung ating buhay. Ibig sabihin, tayo man ay nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi naman talaga nating i-apply sa ating mga pamumuhay, ay ano ba nga ang saysay nitong mga ginagawa natin? Nagpapakapuyat lang tayo para ano? Di po ba? Huwag na lang tayo magpakapuyat, matulog na lang tayo. At sigurado, may sure tayo na magiging magandang result sa ating kalusugan. Di po ba? Pero yun nga po yung sinasabi sa atin na kung tayo ay pabaya at hindi tayo mapagpahalaga sa ginagawa natin ito at hindi rin lang naman natin ito maisa sa pamuhay, ay sabi nga useless lang, para lang din tayong sabi nga ay katulad lang din ng mga mangmang, nung walang mga hangal na ah, sabi aral ng aral, wala naman ding makita sa buhay. Di ba po? Ganun po tayo. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mga itinuturo sa atin ng mga nababasa natin ito sa Biblia, sabi nga, sikapin talaga natin na ito'y makita sa ating buhay. Iyon po yung pinakamahalaga sa mensaheng ipinapahayag, ang mensaheng ito na ipinapahayag sa atin, no? Kaya nga po, sabi sa verse 19 ay nandun yung ating katamaran, alisin na natin yun, dahil talagang wala pong idudulot na mabuti sa ating buhay ang katamaran. Minsan, di ba, nakakatamad naman talagang gumising po ng ganitong oras at sa totoo lang yun yung dapat kasarapan ng tulog natin. Pero bakit nga natin ginagawa ang mga bagay na ito? Dahil nga ang nais natin ay matuto tayo. No po, matuto tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po natin ito ginagawa. At syempre, kasama na rin po doon yung pag-asa natin na sa paggawa natin ay may magandang ibubunga ito sa atin. Ano po? Kaya tayo ay nagpapakasipag. Amen? At sabi nga po sa verse 19, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay. Ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Totoo naman po talaga, di ba po? Lahat yan. Ang katotohanan nga po ngayon, kapag wala ka naman talaga sa farm o di ba talagang bibili ka ng pagkain mo, bibili ka ng sabi nga ng mga inumin mo. Pero kung ikaw ay nasa farm naman, maaring marami diyan ang malibre na, di po ba yung kakainin mo pwede malibre kung ikaw ay masipag. Di ba po? Pero kung tamad ka rin, wala ka rin makakain, mamamatay ka rin ng nakanganga at sa gutom ka mamamatay. Di po ba? So talagang napakalalim po ng pinapahayag ng Panginoon sa atin dito bilang isang mga mananampalataya at nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, kung tayo naman ay nagbabasa ng salita ng Diyos at talaga nga namang hindi natin naman ito nauunawaan, paano pa nga ba natin ito ma-apply sa buhay kung di naman din natin na ito uunawain? Pero napakapalad po natin sapagkat sabi nga ay nandoon na lahat nga daw sabi dito ay ang lahat ng ito'y mabibili ng salapi. Tunay nga naman. Pero kung tayo'y natututo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, yung faith na yon ay kailangan umiral sa atin. Pagtitiwalaan natin, yung salitang ating na pagbubulay-bulayan. Ito ang salita ng Diyos. Amen? Sabi doon sa 20, ni sa isip ay huwag susumpain ang iyong puno, ni sa pag-iisay huwag hamakin ang mayayaman, pagkat may pakpak ang balita at may tainga ang lupa. Ibig sabihin kung sa mga sabi nga parating o pahatid na mga salita lamang tayo magtitiwala, mga kapatid, ay maaring ito'y may dagdag, may bawas. Pero kung tayo naman ay nakakaunawa at marunong tayo, sabi nga na magsaliksik o magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon, sabi nga ay hindi natin kayang, sabi nga ay hindi natin magagawa na hamakin ang sino man sapagkat tayo ay binigyan ng pagkakaunawa. Amen? Wala tayong karapatan na hamakin ang kakayahan ng bawat isa. Amen? Sapagkat sino nga ba tayo para manghamak? Tayo ay
isa lang din naman tayo mga kapatid na pinagtiwalaan o pinagkalooban ng Panginoon ng pangunawa. So, sino ba tayo para hamakin ang bawat isa, di ba po? At lalo na yung mga tao na sabi nga ay mangmang. Kaya kahit sila ay mga mangmang, ibig sabihin lamang na tayo yung magiging ano sa kanila, yung magiging ano yon tagapagturo sa kanila para magkaroon sila ng kaunawaan. Ano po? Kaya hindi po tayo dapat tumigil mga kapatid, bagkos lalo pa nating palalimin yung mga pinagbubulay-bulayan natin. Wag tayong manatiling parang laging sapat na to, itong naunawaan ko na to, kundi na talagang mas kung mapapalalim pa natin yung pagkakaunawa doon sa mga pinag-aaralan natin na salita ng Panginoon, ay bakit hindi nga naman natin gawin, di po ba? At sa gayon, lalo pang mas pagtitiwalaan tayo ng mga taong ito na mapagpapahayagan natin ng salita ng ating Panginoon. Amen. Biblically po kasi talaga yung ating tinatahak na buhay at hindi na po tayo para pa sa mundong ito. So tayo po ay talagang malinaw na mga estranghero na lamang dito sa mundong ito. Amen. Bagaman sabi nga inalaw pa ng Lord na dito tayo sa mundong ito para ma-confirm ng Panginoon na talagang sabi nga ay mahayag yung kanyang kalooban sa mundong ito at sa papaano nga po bang paraan. Ito nga po yun, yung ginagawa na ito natin, ito po yung ginagawa ng Panginoon para tayo ay maging kasangkapan niya sa kanyang kapangyarihan. Ano po? So, yun po yung dapat nating maunawaan na talagang hindi po ganang sa atin, kung hindi sabi sa kapakanan ng lahat. Amen? So, yun po yung mga kapatid. Kaya tayo po ngayon ay dumako kay Pastora Ami para sa kapahayagan ng buong chapter 10 ng Ecclesiastes. Ayan, Pastora Ami, welcome po. Yan po rin po ating Panginoon. Sa pagpalang araw po, pinupuri ko muli ang Panginoon sa pagising niya sa akin, na kung saan ay, bakit po pag hindi ako mag-aano, ako nalilik ng gising, ano po. Pero pag naman ikaw ang duty, talagang ginigising ka ng maaga pa. Anyway, ito po bagay tayo po ay nagbibigay na ng insight or application sa ating pong pinag-aaralan or each verses po tayo talaga magbibigay. Pastora, hindi lang po nakaganap si Sister Jolly. Kaya po ang ginawa namin, dinivided namin sa tatlo yung 20 verse. Opo. Ayan, mabuti po. Talagang tayo po ay yung tayo nagpapatalasan ng palakol. Ano po? Gaya nung sa verse 10 po kasi ay natagpo yun po inabot ko kay Sis Babe. Ano po? Na kung saan ay sabi nga po ay alam natin po yung aksol ng palakol na kung saan ay dito ay pag hindi nga po iniha isang palakol ay tunay na ito po ay hindi kung hindi lagi ginagamit, halimbawa, syempre pag hindi mo ginagamit yung palakol mo, hindi mo alam na makapapurol na pala. Sabi nga po dito ay mahusay na plano nakakatulong na malaking na matagumpay. Ayan, purihin po ating Panginoon. Dito po makita po natin na kung saan ay pinakikita nga po dito na kung saan ay dito po as nag-umpisa kasi din dito ko una kong narinig. Ano po? Kaya nga po kung tayo po ay kulang sa kaalaman, kakayahan, para inihalin tulad, ano po, sa isa nga po mapurol na palakol, na kung tayo nga po ay kulang sa kakayahan, sa kaalaman, mas mabuti nga po na kung saan ay dito, kagaya ng ginagawa natin, patalasin natin ang isang palakol o ang ating acts o yung ating mga potential and skills sa pamamagitan po ng patuloy na pagtitraining, yung practice ng training, at ito po yung training ground natin, mga kapatid. Na tayo po, sabi nga po din doon sa aklat ng Proverbs, na sharpen yun nga po yung iron sharpen iron, yung pagmatalasan na kung saan ay ang bakal ay nagpapatala sa kapwa bakal. Similarly, kung ating pong palakol ay tunay na mga ating mga kakayahan, potential, ay tunay na ikita po natin na kulang tayo. So we need to have a training and practice. Sa bawat sitwasyon po ng buhay po natin, ay ito nga pong sharpening the axe means na kailangan po natin i-recognize ang mga problema na kung saan ay nag-i-exist sa buhay po natin. I-honor po natin yun na kung saan yung i-apply natin dito. Yung anong skills na pwede natin gawin na pa kung saan ay, bakit dito nangyayari, ganito. So, anong kailangan natin? Yung kailangan po nating isipin
kung ano yung dapat natin gawin sa mga sitwasyon. So, para sabi nga po, to do the job better. Ano po, sabi nga po dito, kung tayo po iiwan natin, hindi natin pa pupukusan kung saan tayo mahina, ay tunay na magiging mapuro lagi tayo. Papanapin daw po natin sa buhay po natin kung anong palakol o anong acts ang mapadal sa atin o yung mapurol. Ano po? At ito daw po mapapatalas po natin ang ating mga kakayahan at magiging epektibo tayo sa gawain ng ating Panginoon kung tayo patuloy na kung saan ay tayo mahina. Ano ba potential natin? Okay, dito sa ating gawain, di ba? Makikita po natin na sa okay, wag na po natin tingnan muna yung ating mga experiences o yung ating mga kakayanan nga po tungkol sa salita ng ating Panginoon. But dito, makita po natin as we go along sa ating pag-aaral sa verse by verse, merong conviction ng Holy Spirit, anak ito yung ganito, di ba ganyan, ganun to. So ito po yun. Kaya nga po kailangan po natin na lagi nga po nating ihahasa ang sandata na meron tayo. Walang iba ang ating espiritu, ang ating kaisipan, ang ating puso, na kung saan ay para tayo, lalo sa gawain ng ating Panginoon, ay sa kailangan po natin na kung saan ito'y patalasin. Si Santiago po, diba, ang nagsabi, na kung saan kung ikaw ang kulang ng kaalaman, ay handog na, humingi ka sa Panginoon, pero gagawin mo yun, kailangan may ginagawa ka para mapatalas mo yung mga skills mo, yung mga potential mo, yung mga talent mo na ibinigay sa ng ating Panginoon na dapat gagamitin. Huwag naka-stuck lang dyan. Huwag lagi na kung saan andyan lang, ayoko, di ko kaya. O kaya sabihin natin, tinatamad ako, ayoko. Pero dapat, andun nga po, na kung saan sinabi nga po nito, paano natin magagawa? Napatalasin yung mga skills natin, yung ating mga kakayanan, at yung po kaloob natin na sa atin ng ating Panginoon. At kailangan po talaga nating patalasin yun sa pamamagitan ng patuloy nating pag-aaral. Ano po? So sabi nga po, of course, kailangan po natin marami tayong sakripisyo, kagaya nga po nito, na kung saan ay, pero gigising tayo ng maaga. Pero kung tayo nga po talaga merong desire, hangarin, Lord, kung gusto ko tang ganito, ganito, mapaglingkuran, gusto ko tong matuto, gagawin natin yung ating kakayanan, yung skills natin. Huwag natin kabaliwalain, kundi talaga mag-effort tayo para magawa natin. Ano po ang dapat nating dapat gawin? Kaya nga sabi nga po dito, maghanapin mo ang kung saan sa buhay mo na kung saan ay mapurol ang iyong palakol. Sabi, in the areas of your life, like where axe is dull, and sharpen your skill so you can move effectively. You can be more effective for God's word para maging epektibo ka lalo sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po dito, ayan, ito nga po yung kung saan ay sinabi nga po ni Ma'am Andrea, dito sa verse 16 to 18, kawawa ang lupain ng hari isang bata at ang matpinuno'y mahilig sandaan. Mapalad ang lupain na may haring matino at may pinunong nakakaalam kung kailan dapat ipagdiwang. Kung pabayaang may-ari, ang buong bubong ay nasisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Ayan, makita po natin dito. Yung ating ikukumpara po mga kapatid sa kung saan ay ang sa kasaysayan ng ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ano po mula po pa sa aklat ng Henesis, makita po natin ang mga Israelita at na kung matatandaan natin, kung isang mga panginuno ng isang mga Israelita ay immature at irresponsible, andun nga po na ang bansa nila ay bumabagsak. Kumbaga, di ba, merong rise and fall na kung saan kasaysayan sa aklat ng mga hari, lalo na sa aklat ng mga hari na aklat sa chapter 1, sa 2 King, nakikita po natin dito, dinidescribe po dito yung pagbagsak ng kanilang kaharian dahil ang mga leader nila ay hindi kulang din nga po sa pagpapatalas ng kapalakol ng kanilang kaalaman. Nakita po natin dito, sila po'y concern lang sa kanilang sarili. Hindi nila napapalawak ang kaalaman ng potensyal nila bilang isang hari. Kaya nangyayari, nagdi-decline ang kanilang kaharian. At itong po ang verse na ito na kung sa'y ating nabasa ay ito'y nagpipinpoint sa pinakang ugat ng problema na isang namumuno. Andun nga po yung kaniyang selfishness and laziness. Ano po? Makiking makasarili at katamaran. Kaya nga po nagiging bumabagsak ang isang kaharian dahil nga po ang isang mangmang, isang namumuno, ay andun nga po
na kung saan ay makikita dahil sa kanilang hindi paghahanap ganyan, kagaya nga din po yung sinabi, hindi nila pinatalas ang kanilang iron, hindi nila pinatalas ang kanilang palakol ng tungkuling dapat meron sila. Kaya ang nanatili sa kanila ay katamaran at sariling hangarin lang na hindi tinitingnan ang dapat ay maging tatungkulan niya sa kanyang nasasakupan. So, yun din po, sa atin pong ganitong mga gawain, hindi po talaga tayo uunlad. Kung mananatili po na kung saan ay tunay na tayo po hindi natin gagawin ang aking makakaya. Bagamat andun nga po na kung saan ay nagtataka nga lang po ako kung napakabuti ng ating Panginoon po, na kung saan ay talaga hindi niya hinayaan na yung araw na ito, mga araw na tayo may pagtitipon na ganito na sa ganitong oras sa ating mga bansa ay talaga mahirap gumising. Andun nga po kasi na kung saan yun nga po halos magdamag po kami last Monday na nasa Panginoon, kinabukasan po kahapon ng umaga, ay andun nga po, kulang sa tulog. Ay sila, ang lola nyo ay tulog is life. Kaya po kasi anong oras po kami natapos sa aming fellowship, nag-meeting pa po kami nung Monday ng nakatulog na po kami siguro mga 3 a.m. na, tapos po ay hapon ng umaga, ang maghapon ay yun po talagang fellowship namin pag ganitong season. Another group po ito, kasi po ako po may grupo ng pastor para po sa aming denomination. May grupo po ako ng pastor na sa aming mismong bayan. Ito po yung sinasabing ministerial. Iba't ibang simbahan, iba't ibang may denomination ng mga pastor. Na doon sa kami po ay nagkakatipon-tipon po kami pag ganitong summer. So ang nangyari po ay kami po ay nagkaroon ng outing kahapon ng umaga, swimming sa isang ilog, may kainan, may kwentuhan, yung po baga relaxing ng mga pastor naman. So nagre-release, ng mga iiwan mo na ministry at doon muna haharapin muna yung mga bagay na kung saan magsasaya. At yun, nangyari po yung kahapon. At pag yun po ay December, nagkakaroon din po ng gano'n. So once in a while, ginagawa po namin. Kaya nga po parang yung lola ay kulang sa tulog. Pero purihin po ating Panginoon, Dahil ginigising po na talaga ako ni Lord para ba sinasabing anak gising na. At andun nga po, salamat kay God. Na kung sa hindi niya hinahayaan na sa mamasero pag ganitong araw na talaga itinalaga niya. And I do believe this platform ay talaga itinakda din ng ating Panginoon. Kaya po, alisin po natin, mga kapatuloy tayo maging masipag. Ayun po. At tapos tayo din po sa 19, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay. Ang inumin, ito ba bibili nila lahat ng salapi? Ayan, binanggit na naman ng kaperahan. Dito po sinabi nga po natin ang lagi na namin sinasabi na sa ating pag-aaral, laging paulit-ulit na yung pagmamahal sa pera ay hindi dapat. Sabi nga po dito, ayun, nabanggit din po, ay katatapos lang natin ng eleksyon, Kasi nga po dito ay pinakita dito po sa 18 to 9, dito sa ating verse na ito, na kung saan binabanggit, na kung saan yung ating mga government leaders, yung po mga binigosyante, bawat pamilya, at kahit nga po sa iglesia, ay marami po ang natatarap pag pera ang pinag-usapan. Kaya nga po, sabi nga po, ito yung mabibiling lahat ng salapi. Kaya nga po, pag sinag-usapan na ang pera, ay andun nga po na marami ang tunay na nagkakamali. Kakaroon ng korupsyon sa gobyerno. Alam natin, rampant yan, na kung saan ay tunay na naging talagang chronic sickness na ng ating bansa. Pero ang Diyos pa rin ang mamamagitan para ito hindi meron tayong Diyos na mag-aayos. Yung mga business, yung bakit may nababankrupt na mga business din na kung saan ay tunay na nakalala ko po dito kung tayo napapadaan dito sa Laguna, yung pero dito original na yung Bukupay ay talaga naman yun ipinipilahan ng mga travelers magdadaan dyan sa may Los Baños. One time nakita namin na sabi na, parang sarado. Sabi ko, sayang, ay sarap-sarapan naman ng kanilang Bukupay, Ay meron narinig sabi, parang mismanagement ang pag-aayos sa ayos. O yan, di ba?
ay ang napaka-success ng business na yun. Halimbawa, ang pamilya yun ay nagkaroon ng mismanagement kaya parang nagsara ng kaunti. Ewan ko lang kung sarado pa rin hanggang ngayon. Kaya po, yung mga ganong bagay, salapi po kasi yan eh. Kaya kailangan yung sinasabi nga pong skills and potential natin sa ganong mga bagay ay dapat inaayos natin sa pamilya. Di ba? Andun nga po naman sa kapirasong lupa, agapan nyo, ay marami nagiging, bakit? Ay parang marami hindi magkasundo-sundo. At gayon din po sa mga iglesia na kung saan minsan na kung saan ang isang pastor or merong minsan na pastor mismo ang nagiging concern o kaya may mga leader na kung saan sa loob ng iglesia ay doon yung mga pera ang nagiging dahilan para magkaroon ng kumbaga split or nahahati ang isang iglesia. So sa ganito mga pagkakataon, para bagang dito ay sabi nga po ay sinasabi nato dito na dapat po ay hindi po ang maging problema. We throw money at our problems, But just as a child, sabi nga po dito, kumbaga ito yung mga temporaryong bagay na kayang-kayang lutasin. Huwag po natin ito na kung saan ay patuloy na maging epekto ito sa ganito mga pagkakataon na hindi pagkakasundo. Na kung saan ay sabi nga po, shooting effect of the last purchase were soon wear of the buy more. Sabi nga po, kasi nga po, ang pera nga po ay mabibili ng makayang bilhin ang lahat ng gusto natin bilhin. Pero, dapat maunawaan po natin, Scriptures recognizes that money is necessary for survival. Totoo naman. Totoo na kung kailangan talaga, sino ba hindi na kailangan ng pera? Pero sabi nga po dito, but it warns against the love of money. Paulit-ulit po yan binabanggit ng ating Panginoon sa ating pagbaaral ng kanyang salita. Ano po sinabi sa Matthew 6:24? Hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya nga po iba na napapabayaan. Halimbawa, ang iglesia o kaya ang ministry, halimbawa nga po ay dahil nga po sa pera. Yun, ipinaalala po yun sa atin ng ating Panginoon. Na kung saan, sabi nga po niya dito sa Matthew 6:23, wala makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat nakapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalwa. Paglilingkuran tapat ang isa, tahamakan na ikalwa. Hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Paalala din po, marami pong paalala ng Panginoon tungkol sa pera. Okay, kailangan po natin ang pera. But we need to have the wisdom kung paano nga po yung skills na patalasin natin ang ating palakol sa pamagitan ng pera. Sabi po sa ikalunang Timoteo, sulat ni Pablo kay Timoteo 6:10. Sabi nga niya dito, pinaalala din niya kay Timoteo ni Pablo. Sabi ni Pablo dito sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi na may nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa paghihirap ng kalooban. Ayan, diba? Ang paalala lagi, huwag natin ibigin ng salapi, although kailangan natin yun, pero gamitin natin ang kung saan may katalinuhan. Matalas na palakol ang ating ginagamit dito. Sabi nga po dito sa Hebrew 13:5, na kung saan sinabi din dito po ng sumulat sa Hebreo, huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Ang daming mga verses, na kung sa ipagpapaalala. Ang sabi nga po, Scripture recognizes that money is necessary for survival, but it warns against the love of money. Nagbabala. Ayan. O tinatabi nga po ng ating banal na kasulatan, kailangan nga po natin ang peras para tayo sa ating kabubuhay sa araw-araw, pero binalaan tayo na kung saan sa pagmamahawag one against the love of money. At yun nga po, itong mga verses na binasa ko. May akat kasi ang pera daw po ay napakapanganib. Dahil ito daw po ang nakaka-deceive na kung saan at sa mga tao na kung saan iniisip nila pag tayo minalang pera, ang iniisip nila na yung kayamanan ang isang pinakamadaling pamaraan na kung saan ay makukuha niya ang lahat ng bagay. At yun po yung nakikita nga po natin. Yung ba mga taong walang kapayapaan, walang satisfaction sa kanilang sarili. Sige pag pera, kita ng pera. Pero, sabi nga po ng ating Panginoon, salamat sa Diyos sa patuloy na pagpapaalala sa atin. The love of money is sinful because we trust money rather than God to solve our problems. Di po ba? Kaya nga po malinaw na ang ating banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng karunungan at kaalaman. Ang pagmamahal daw po sa salapi ay makasalanan dahil ito daw po kung tayo magtitiwala sa pera kaysa sa ating Panginoon na kung saan
Sa yun, dapat makita natin na siya ang Diyos ang ating re-resolve sa lahat ng ating pangangailangan. Habi nga po dito, those who pursued empty promises will one day discover that they have nothing because they are spiritually bankrupt. Ayan. Kung saan ay kung sa mga tao na kung saan ay hindi isinasaalang-alang ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, mga pangako sa atin na libong pangako, isang araw daw po madidiscover, matutuklasan ng isang tao na nagmamahal sa pera at hindi nagmamahal sa Panginoon na walang kahubuluhan ang lahat ng bagay at sila ay spiritually ay wala silang connection sa ating Panginoon. They are spiritually bankrupt. Purihin po ating Panginoon. Talagang na tayo po ay tunay na pinatatalas lagi ang ating kamalayan. Pinatatalas ang ating palakol ng pangunawa. At yun nga po ay nagagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Tunay nga po na kung saan ay ikaw po, tayo yung talagang ang Diyos. Opo, tunay na totoo naman kailangan natin ng pera. Kahapon po, sa aming pong pagpupulong, meron po kami na kung saan ay gawa na kung saan ay Laguna for Jesus Movement. Ito po ay sa kabuuan ng mga pastor sa buong Laguna. Yearly po, meron po kami convention ginagawa na kung saan last year ang ginawa po namin ito sa Baguio. Ngayon pong year na ito ay nakaplano. Dito na lang po kami sa Tagaytay gagawin. At siyempre, pag ganong may mga activities, kailangan mo siyempre ang pera. Dahil gagamitin mo yun. Baka sa registration, yung titirhan mo, Pero andun nga po, kailangan din nga po natin yun ang pera sa ganung bagay. Pero sa sitwasyon na kung saan ay dapat makita po natin mga kapatid, ang pera ay gamitin po natin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga na kung saan ay gamitin po natin kung gaya po na sabi ko nga po, may convention kami gagawin. Kailangan ang pera doon. Kasi magre-register kami. Kailangan po namin, buti ngayon, mababa, hindi kagaya nung isang taon na talagang sa Baguio kami. Kaya pag Baguio, siyempre, ay parang ang ganda ng hotel na depende kayo sa lugar. Maganda yung hotel namin, doon na din ginawa yung 3 days na kung saan ay amin pong paggagawa ng convention. At tapos yung pong amin pa pong sa van, yung sasakyan namin papunta roon, ay di kailangan pag dinala mo yung van, siyempre kasama ang driver, so mag-i-stay din siya. So malaki-laki po ang babayaran. Pero ngayon po, salamat sa Panginoon, dahil malapit-lapit, kaya nga po, ito pinapag-uusapan ng maaga para po, ikaw po ay magapaghanda at yun yung kailangan natin ang pera. Sa ganong sitwasyon, kailangan po natin na paghandaan yun, physically, spiritually, mananalayo ka sa ating Panginoon, gaya ng mga pastor. Pero ang sabi nga po, kasi, huwag po natin pag ganong mga pagkakataon, sabi nga po kasi, Kakawikaan 4:7, unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mataw mo kahit kaya nito kamahal. So sa aming mga pastor, kailangan po na yan. Minyon, yun po ay marami kami kasing connection, meron kami, sa denomination namin, sa loob ng isang taon, ay 3 beses po kami magtitipon-tipon para po kumuha ng kaalaman. At yun ay, kailangan talaga natin ng pera. Pero sa sitwasyon din, ang pera ay kailangan po natin. At ang sabi nga po, kagaya nga po nung binanggit ko, na kailangan nga po namin ang mga ganung bagay. Pero purin po ating Panginoon, yun po pagpapatalas natin ng ating kaisipan na kung sa'y gagastos tayo. Hindi po ako sa pero yung sinasabi ko po, yung baka sabihin nyo nagpaparinig, hindi po. Dahil meron pong iba akong resource na kung saan ay napag-aanuhan na po. Kasi early po yun, maaga po yun na halimbawa August po yun, ngayon pinag-uusapan na. Kasi yun po ibang mga pastor, honestly speaking, ayun, yung mga inangunguna na, ang laki, hindi ako kaya, wala akong mapayag, wala kami kasi kailangan early registration yan. Ngayon June, kailangan ka nang babayad. Pero sabi nga po namin, sa aking sarili, pagpagawain ng Panginoon, si Lord po ay ang kanyang kamay para sa akin ay tunay na napakabuti. Na kung saan siya po yung nagpo-provide lahat. Wala akong sinasabihan tao, pero nagpo-provide siya. Kaya nga po, para po tayo magkaroon tayo ng spiritually bankrupt, ang sinasabi dito sa ating pag-aaral, gumamit po tayo ng ating mga skills and potential. At lalong unahin natin ang ating Panginoon. Dahil kung inuuna natin ang ating Panginoon, at lagi natin sasabihin, hindi ko alam. Wala po. Hindi po natin matatanggap ang ating Panginoon para matinatanggihan mo si Lord ay
mabuti at siyang provider ng lahat ng bagay. Kasi pag sinasabi natin, sa anumang potential, ito man po ay pang spiritual or pang kung saan ay kung saan ay circular, kailangan po natin na kung saan ay mapalawak natin, lalo na po pag tayo umiidad sa edad at umiidad spiritually. Mapalawak po natin yung skills natin para sa ikalulwalhati ng ating Panginoon. Kaya nga po meron kami pagre-repeal sa ganung mga pagkakataon. Yung mga seminar, convention, conference, rally, ganun, mga yun ipagpapatatag ng ating pananampalataya. Ito yung skills, pagpapatalas ng palakol ng ating spiritual. Kaya po, ito po, isang bagay na naman po na pinakita sa atin, itinuro sa atin, ng ating Panginoon ngayong araw, na kung saan ay tunay dito po ay tayo magpapalakasan. Kaya po, sa ating bottom line, paano natin magagamit ang ating skills kung hindi po natin ito ipauunlarin? Kung paano natin ito hindi ihahasa? Kung paano natin ito hindi gagamitin? Ito na yung panahon na kung saan i-grab na natin yung opportunity na ito upang tayo ay patuloy na gabayan, patnubayan, bigyan ng kakayahan at pagpalain in every aspect of our life. Alam ko po sa karanasan ko, pag inuuna natin ang ating Panginoon, pag sinusunod natin ang kanyang mga utos, si God ay hindi nagpabaya sa kanyang mga anak. Kaya purihin po ating Panginoon. Tunay na pagpalain po ng ating Panginoon ang buhay ng bawat isa na kung saan ay andun nga po ang dedikasyon, commitment. Po? At ako po'y nagpupuri sa ating Panginoon na hindi niya hinayain na talagang ako'y mahimbing. Ayaw niya na talagang ako po ay nasa comfort zone. Talagang ginising niya ako ngayong araw muli at salamat sa Diyos na kung saan siya'y napakabuti sa bawat buhay po natin at patuloy nagtuturo sa bawat aspeto ng buhay po natin. Ayan po rin po. Salamat po. God bless po sa bawat isa. Back to you po. Sino po ating host? Ma'am Andrea. Back to you po. Amen. Maraming salamat.